Okay, so dalangin natin na sa panahon ng inyong kabataan, kayo ay patuloy na lumalago sa inyong pananampalataya. No? At sa mga kabataang nandito sa SCC, no, reminder lang, iwasan natin yung paglabas-pasok, pagtayo-tayo natin. It is my request na pagtuunan natin ng masikap na atensyon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Mahalaga kasi lahat ng bahagi ng paglilingkod na ginagawa natin, every worship service. Mahalaga ang offering, mahalaga ang Lord's Supper, mahalaga yung ating pag-awit. Pero higit na mahalaga po ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Sa pagsimula ng ating pag-aaral ngayong umagang ito sa ating preaching, ang pag-uusapan po natin is very familiar sa inyo. Ito ay patungkol sa ang alibughang anak. Familiar po ba kayo? Ang alibughang anak. So we will be talking about this from Luke chapter 11, Lucas chapter 15 pala, Lucas chapter 15. Lucas chapter 15, medyo mahaba-haba yung mga talata. Siya ay magsisimula sa verse 11 hanggang verse 32 actually, no? Kaya medyo mahaba-haba po siya. But for time's sake, no, para po sa oras, we will just be reading hanggang verse 19. So hinihiling ko bawat isa na tayong lahat ay tumayo. At salit-salitan natin babasahin ang salita ng Diyos. So meron pong mga Bible dyan sa inyong mga upuan. You can open those. Sa halip po yung mga phone ninyo ang bubuksan ninyo. So it is better to have your own Bible po na nakabukas dyan po sa inyong mga upuan. Luke chapter 15 verse 11 hanggang verse 19. So basahin ko sa verse 11 kayo sa pangalawa at salit-salitan natin basahin ang salita ng Diyos. Verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Verse 12, please, pakibasa po. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Verse 14. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Verse 16. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Verse 18. Verse 19, tayong lahat ay sabay-sabay, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay makaupo na. Tayo po ay makaupo na. Ang mga talata sa Biblia na ating binasa kanina ay very, very, very familiar po sa atin. Lalo na kung ikaw ay nagbabasa ng Bible. And I believe ito po ay nabasa na ninyo kasi we are already finished sa pagbabasa po natin ng New Testament sa ating daily readings. Tayo po ay nasa Book of Proverbs sa kasalukuyan. And even though itong kwento patungkol sa alibughang anak ay very familiar sa atin, pero may mga pagkakataon na kung saan meron tayong napakahalagang mensahe na hindi
masyadong nasisilip dito sa kwento ng ang alibughang anak. Meron po ba dito masasabi niya na siya ay alibughang anak? Meron ba? No? Dito sa kwento, mababasa po natin na we can describe ang alibughang anak bilang isang anak na lapastangan sa ama. Hindi lamang siya lapastangan, maaaring sabihin natin na siya po ay suwail sa kanyang ama. Pero sa kwentong ito, merong isang tagpo na napakagandang isaisip dahil ito po ay naglalayo na ipakita sa atin kung ano yung karanasan ng isang tao na dumanas ng awa at pag-ibig ng Diyos. So ating titingnan sa umagang ito ang ilan sa mga mahalagang mga paalala sa atin na makikita natin sa salita ng Diyos. Now, please open your Bible once again dito sa Luke chapter 15. Lucas chapter 15. Lucas chapter 15, basahin natin from verse 11. Okay, verse 11 muna tayo. Luke chapter 15, verse 11. Ito ang sabi ng Bible sa verse 11, sinabi pa ni Jesus. So mapapansin po natin dito na ang kwentong ito ay hindi siya independent doon sa mga naunang talata. Actually, sa Luke chapter 15, mapapansin po natin dito sa verse 8 hanggang verse 10 na mayroong kwento patungkol doon sa natagpuang salaping pilak. Kung meron po kayong cellphone at nawala, hahanapin niyo po ba? Kasi nandoon yung mga sikreto ninyo ng conversation ninyo ni ano, di ba? Yung mga ganun. I mean, hahanapin nyo yung cellphone ninyo kasi mahalaga yan para sa inyo. Maaaring merong sentimental value, iniregalo sa inyo ng inyong mga magulang, o kaya pinag-ipunan ninyo. Sabi ko nga, baka nga meron kayong secret conversation sa messenger nung crush mo, nung gusto mo, di ba? Na ayaw mong mawala. But ang point, sa Luke chapter 15, verse 8 hanggang verse 10, mapapansin natin dito na yung salaping pilak, kaya ito hinanap kasi mahalaga ito. Doon sa verse 1 hanggang verse 7, mapapansin natin na mayroong tupa na nawala at ito ay hinanap. Tama po ba? Okay, mayroong tupa na nawala at ito ay hinanap. So, ngayon, di ba, sa panahon natin, merong mga mamahaling aso. Dinadala sa mga veterinarian, inaalagaan, pinapatrim ang balahibo, pinapakain ng mga dog food para lumusog, kasi mahal na mahal nila yung alagang hayop nila. So kapag nawala yan, nagpo-post pa ng missing dog sa Facebook. Misa pa nga, ipinapabatid pa nga sa balita na merong nawawalang aso, hindi po ba? Why? Kasi mahalaga yun sa kanya, sa taong iyon. Okay? At naniniwala ako na kahit hindi imported, yung inyong alagang hayop, dahil napamahal na siya sa inyo, hahanapin ninyo. Can I hear an amen? Amen. Ito yung tanong. What if, sa mga magulang na nandito, what if nawala ang inyong anak? Hahanapin nyo ba? Siyempre, di ba? Bakit, Paul, may anak ka na? Baka siyempre ka. Hahanapin ka ni mama mo? Sure ka? Okay, so sa mga magulang na nandito, siyempre, pag nawawala yung anak nyo, hahanapin ninyo. Di ba? So, even true sa mga young people, kapag merong nawawala sa inyo, di ba? Hahanapin ninyo. Di ba? Hindi nga lang nag-chat yung crush sa inyo, di ba? Hahanapin na ninyo. Okay? So, yung kaibigan nyo, hindi pumasok, hahanapin ninyo. O kaya yung kapatid ninyo, di siya umuwi, hinahanap nyo ba? Hinahanap nyo ba? Okay? Pero what if, yung anak ninyo, yung kaibigan ninyo, yung kaklase ninyo, yung kapatid ninyo, sakit ng ulo, kahihiyan para sa inyo, hahanapin nyo pa po ba?
Hahanapin pa rin, pwede, sabi ng mga kabataan. Now, sa kwentong ito, ating makikita ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Okay? Now, tingnan natin, verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. So, familiar sa atin, merong isang tao, merong isang ama, meron siyang dalawang anak na lalaki. In verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, minsan nagay mga bunso, mga pasaway, ano? Sino mga bunso dito? Ano yung mga bunso dito? Ako, bunso po ako. May mga pag-aataon or madalas ba yung mga bunso pasaway? Matagas ang ulo, no? Dito sa Luke chapter 15 verse 11, mapapansin natin dito na mayroong bunsong anak, yung lalaki. So kung siya ay bunso, nahahulugan na mayroong mas matanda sa kanya. Okay? So sabi dito, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Okay? Unang bagay na mapapansin natin sa Luke chapter 15, verse 11 hanggang verse 32. Pasensya na sa word. Ang gagamitin natin, ang kawalang hiya ng bunsong anak. Okay? Kapampangan, alala ka ng marine. Ang sakit na puntusyon, no? Ang kawalang hiya ng bunsong anak. Ano yung request niya? Ang request niya sa kanyang ama ko, sabi niya, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Hindi ba yung kabastusan? Hindi ba yung kawalang modo? Hindi ba yung kawalang respeto? Hindi ba yung pagiging makasarili? Tama? Tama po ba? Young people, tama ba? Hello, young people, tama ba? Hindi ba pagiging makasarili yung hinihingi ng bunsong anak? Bakit sabi niya, ama ko, ngayon din, gusto ko na ibigay na ninyo ang aking ang aking bahagi. Ano ba yung bahagi niya? Mana. Tama? So kung magmamana siya, nangangahulugan na ang bunsong anak na ito ay kabilang sa isang mayamang pamilya. Magsabi nga ng amen yung mga mayayaman dito. Amen. Sa langit. Di ba alam sa langit? Ayusin mo yung question. Sino dito yung mayayaman dito sa lupa? Wala. Tapos na. Finish na tayo. Okay. Kidding aside, kahit hindi tayo mayaman dito sa lupa, ngayon ha, kasi di pa naman tapos yung buhay natin. Malay nyo, bukas meron sa atin dito magiging mayaman. No? Tama? No? Hindi naman madamot ang Diyos. Baka meron siyang pahintulutan sa atin na baka merong maging mayaman sa atin. Okay? Pero sa kasalukuyan, wala pang gustong umamin na mayaman siya. No? Kasi baka po yung offering niya o kaya yung tithes niya, no, baka masilip daw, but konti lang yung ibinibigay kaya ayaw niya umamin na mayaman siya. Joke lang po yan. Okay, ang sinasabi ko, kahit sa kasalukuyan, hindi pa tayo masabing mayaman dito sa lupa. Alam naman natin yung patakaran sa pagtanggap ng mana, hindi po ba? Kailan ba tinatanggap yung mamanahin natin? Kapag namatay yung magbibigay ng mana. O ngayon, ang punto, hindi ba makasirali, hindi ba bastos, hindi ba walang hiya yung bunsong anak nung mayaman kasi hinihingi na niya yung kanyang mana, yung bahagi niya sa kayamanan ng kanyang ama
kahit buhay pa ang kanyang tatay. Tama ba? Is this making sense to you? Tama po. Tama po, di ba? Pagiging makasarili ang nagudyo sa bunsong anak na ito na hinihingi niya ang kanyang mana habang buhay pa ang kanyang tatay. Bakit? Ba't na ginagawa ito? Una, mapapansin natin na ang bunsong anak ayaw na niya na meron siyang pananagutan sa kanyang ama. Gusto niyang maging independent na sa kanyang tatay. Siguro pagod na siya na yung tatay niya, lahat ng kilos niya binabantayan. Siguro pagod na siya na hindi niya magawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. In short, gusto niya ng kalayaan. May mga kabataan ba dito gusto niya ng kalayaan? Ba't si Kolkol laging tumatango? No? Pagod ka na ba sa mga magulang mo? Na, mapapansin natin dito, yung bunsong anak, gusto niya ng kalayaan. Hindi lamang iyon. Gusto ng bunsong anak na ito ng pera. At dahil gusto niya ng pera, gusto na niya ngayon mismo ang perang iyon. Again, tanda ng kawalang hiya. Tanda ng kawalang respeto. At papansinin natin, ang batang ito, hindi lamang siya nagkasala sa kanyang tatay, nagkasala rin siya sa Diyos. Bakit? Okay? Sa mga anak na nandirito, meron pa po ba rito yung mga magulang ninyo buhay pa? Kung buhay pa ang inyong mga magulang na nangangahulugan, na anak pa rin kayo. Kahit na senior citizen ka na, kung buhay pa ang tatay mo, buhay pa ang nanay mo, ibig sabihin, anak ka pa din. Kahit na may anak ka na. Okay, so hindi lamang ito patungkol sa mga young people. Ito ay patungkol sa lahat ng mga miyembro ng Siran Christian Church na meron pang mga magulang. At ito ay nagpapaalala sa atin na ang ginawa ng bunsong anak ay paglabag sa isa sa mga utos ng Diyos. Ano yun? Ang sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong mga magulang. Di ba? O, kumusta na yung mga young people natin? Kumusta na po kayo sa mga magulang niyo? Iginagalang niyo pa po ba sila? Kapag merong pinapaalala ang inyong mga magulang sa inyo, pinapakinggan niyo pa ba? Kapag sinabi ng mga magulang ninyo, o anak, huwag ka muna magkipagrelasyon habang nag-aaral ka, sinusunod niyo ba? Or sasabihin ninyo, hindi naman po nila alam, kaya okay lang. Alam nyo, alam man o hindi ng mga magulang ninyo, kapag hindi nyo sinunod ang utos ng mga magulang na ayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, nagkakasala pa rin kayo sa Diyos. At ang bunsong anak dito, hindi lamang siya nagkasala sa kanyang tatay, siya ay nagkasala din po sa Diyos kasi nilabag niya ang isa sa mga utos ng Diyos na dapat igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Parang ang tingin ko dito, yung bunsong anak, ayaw na niyang ituring na tatay ang kanyang ama. Di ba? Kaya nga siya maglalayas eh. Kaya nga siya aalis eh. Kasi ayaw na niyang maibilang siya sa ganong klase ng pamilya. Yun ang mapapansin natin dito. Parang sinasabi niya na kapag ako umalis sa bahay na ito, wala na akong tatay. Wala na akong relasyon sa inyo. Wala na akong kikilalaning kapatid. Maglalayas na ako. Wala na kayong pakialam sa akin. Wala na rin akong pakialam sa inyo. At sa kultura ng mga Hudyo, ang ganitong klase ng pag-uugali ay kahiyahiyang bagay. Ang ginawa ng bunsong anak sa kanyang ama ay isang kahiyahiyang bagay. Eh, sa panahon na iyon, ang daming marites. Ang daming mga chismosa at mga chismosa. Narinig nila yung usapan ng tatay at anak na hinihingi ng bunsong anak ang kanyang mana sa kanyang tatay at nabalitaan na yun sa buong lugar ng mga Hudyo.
At sasabihin nila, uy, alam nyo, yung busong anak ni Ganire, hinihingi niya ang kanyang mana. Uy, tingnan ninyo, kawalang respeto, kawalang galang ng batang iyon. Ibig sabihin, hindi lamang siya nagdulot ng kahihiyan sa kanyang sarili, kundi nagdulot din siya ng kahihiyan sa kanyang ama. Nagdulot ng kahihiyan, hindi lamang sa kanyang sarili, hindi lamang sa kanyang ama, nagdulot din siya ng kahihiyan sa kanyang buong pamilya. So, mababaw na bagay ba yung ginawa ng bunso? Palagay ninyo, mababaw ba? Hindi, di ba? Isipin ninyo, reputasyon ng tatay. Inilagay niya sa kahihiyan. Ang magandang tingin ng mga tao sa kanya nasira dahil sa ginawa ng bunsong anak niya sa kawalang respeto ng kanyang bunsong anak. So mapapansin natin ang kahiyahiyang kahilingan ng bunsong anak. Sa verse 12, pansinin natin. Sabi niya, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Anong ginawa ng tatay? Hinati nga ng ama ang kaniyang ari-arian. Tanungin ko po kayo, kung kayo yung tatay, ibibigay niyo ba? Yung totoo. Ibibigay niyo ba? Hindi, di ba? Bakit? O protektahan mo ang iyong kahihiyan. Pangit na nga yung request eh. Tama? Magdudulot ng masamang kahihiyan sa iyo yung request ng anak mo, nahihingi niya ang kanyang mana habang buhay ka pa, at narinig na iyon sa iyong mga kapitbahay, and then, mapapansin natin, ang ginawa ng tatay, ano? At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Ano mapapansin natin dito? Ibinigay niya mismo ang kahilingan ng kanyang rebelling anak. Tama? Ibinigay niya ang kahilingan ng kanyang rebelling anak. Tanungin ko po kayo, mabuti ba yung tatay? Mabuti ba yung tatay? Nahinayaan niya ang kanyang anak na lapastanganin ang kanyang pangalan, ilagay siya sa kahihiyan, at hahayaan siya na yung kanyang salapi ay wawaldasin niya at papahayagan na ang kanyang anak mamuhay sa isang masamang pamumuhay. Mabuti ba siya? Palagay ninyo. So, mabuti pala na hayaan ninyo yung mga anak ninyo na gawin nila yung anumang mga bagay na gusto nila. Pero, mamaya makikita natin. Okay? Pero kapansin-pansin dito na ang tatay, hindi na niya inisip ang kanyang kahihiyan. Hindi niya inisip yung magiging resulta ng ginawa ng kanyang bunsong anak. Ang kabaligtaran ginawa niya, hinayaan niya, yung anak niya, natanggapin niya yung kanyang request. Kasi, walang mabuting tatay ang gagawa ng ganitong bagay. Isipin mo ito, no? Sa loob ng mahabang panahon, pinotektahan mo ang iyong pamilya laban sa kahihiyan. Isang araw lang, winasak ng kanyang bunsong anak. Ito nangyari dito. Okay? And at the same time, di ba meron siyang kapatid na mas matanda sa kanya? Nasaan yung kapatid na mas matanda sa kanya? Ba't wala siya sa kwento? Kasi isa sa responsibility ng mas nakatatod ng kapatid o nung panganay na anak sa isang pamilya ng mga Hudyo ay protektahan ang pangalan ng tatay. Supposedly, ang ginagawa ng panganay dito, ipinagtatanggol niya ang kanyang tatay.
Hindi niya lang ipinagtatanggol ang kanyang tatay doon sa bunsong anak, ipinagtatanggol niya ang kanyang tatay doon sa mga nakikiisyosong mga tao doon. Pero, nasaan yung mas matandang kapatid? Alam niyo ang isa sa implication kung bakit wala dito yung matandang kapatid? Kasi, hiyang-hiya rin siya sa ginagawa ng kanyang bunsong kapatid. Wala rin siyang mukhang maiharap sa mga tao na nakikinig, nakakita ng ginawa ng bunsong anak. So, ang ginawa ng tatay sa dulo ng verse 12, hinati niya yung kaniyang mga ari-arian. Okay? Yung mas malaking bahagi, ibinigay doon sa mas matanda, yung 1/3 ng kayamanan, ibinigay doon sa bunsong anak. Now, in verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nilustay niya roon sa bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. So mapapansin natin dito sa verse 13 na ang batang ito, pagkatanggap ng kanyang mana, dali-dali siyang kumilos. Anong ginawa niya? Ibinenta niya ang kaniyang mga tinanggap na mana. Kinonvert na yon into cash. Okay, ibinenta niya at yung mga mamanahin niya naging cash na pwede niyang dalhin saan man siya magpunta. Okay, so ito yung flow ng story. Makalipas ang ilang araw, ang bunsong anak, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang tinanggap. Marahil siya po ay maraming ari-arian sa puntong ito at kinonvert niya ang lahat ng iyon into cash. Okay? Let me give you some sort of background. Sa kultura ng mga Hudyo, kahit binili mo ang mana ng ibang tao, listen, no? Sa kultura ng mga Hudyo, example, yung bunsong anak, di ba, ibinenta niya yung kanyang mga mana. Bagamat binili iyon ng mga tao, yung mga tao na bumili ng mana ng bunsong anak, hindi nila makukuha yung property na ibinenta ng bunsong anak, maliban na lamang mamatay yung tatay. Anong tawag natin dito? Investment. So, handa yung mga tao doon na mag-invest sila. Bakit? Kasi mayroong mga bagay na habang tumatagal, mas nagiging mahal yung presyo. Nagiging expensive, hindi po ba? So, these are the people na handa yung itaya yung kailang pera sa kasalukuyan para in the future, kapag kukunin nila yung binili nilang mana is mas mahalaga na ang presyo nung binili nila. And at the same time, hindi lamang iyon. Tandaan natin, ang batang ito, kinuha niya ang kanyang mana at siya ay pupunta sa malayong lugar. Ibig sabihin, ang kanyang mana, binargain niya. Ano ibig sabihin na binargain? Merong discounted price. Bawas na sa original na presyo yung halaga ng binili ng mga tao. But ang punto na mapapansin natin dito is ibinenta niya yung kanyang mana para ito ay maging cash. And after niyang maibenta, merong nag-invest sa kanya, mapapansin natin ang sabi doon ng Bible, nung maibenta niya ang kanyang bahagi, nagpunta siya sa malayong lugar. No? Nagpakalayo-layo talaga siya. Malayong malayo doon sa bahay nila. Malayo doon sa tahanan nila. Walang maghahanap sa kanya, walang magbabantay sa kanya, walang magmamasid sa kanya. Ang tanong, pagkaalis ng bunsong anak, anong ginawa ng tatay? Di ba, naglayas na siya? Anong ginawa ng tatay? Alam niyo, sa kultura ng mga Hudyo, kapag merong anak na naglalayas, tulad ng ginawa ng batang ito, nagdaraos po sila ng funeral. Merong lamay. Bakit? They are treating, actually,
na ang batang naglayas, ang batang pasaway na iyon na umalis sa bahay nila, patay na. Doon siguro natin nakuha yung kasabihang sinasabi ng mga magulang sa mga anak na pasaway na pinapalayas nila, mula ngayon, patay ka na para sa amin. At sa mga Hudyo, literal talaga nagdaraw sila ng funeral. Merong lamay na ginagawa. Tingnan niyo sa verse 24 ng Luke chapter 15. Look at this. Luke 15:24. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila ngayon nagdiwang. Ano ang point? Kasi nung umalis siya, pinaglamayan na siya. Kahit wala doon ang kanyang katawan. Yun ang isa sa kultura ng mga Hudyo. Now, going back doon sa Luke chapter 15, verse 13, anong ginawa ng bata? Doon sa kayamanang meron siya. Ang sabi dito, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kaniyang kayamanan. Nilustay niya lahat. Diba? Ang tawag natin dito, baka one day millionaire. Alam mo yun, nagkapera siya, naging mayaman siya, ilang araw lang, at ang ginawa niya doon sa mga kayamanang meron siya, nilustay niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga bisyo. Ano ang kapansin-pansing ugali ng batang ito? Hindi lamang siya pasaway sa mga magulang. Diba? Anong gusto niya? Bisyo. Marahil naglasing siya, nang babae siya, ginamit ang pera niya para bumili ng panandaliang aliw. Basta nagpakasasa siya sa kasalanan, sa mga bagay na gusto niya. Walang pipigil sa kanya, walang kukontra sa kanya. Basta ang mahalaga sa kanya, meron siyang pera. Meron siyang kayamanan. Dito natin nakuha yung term na alibughang anak or the prodigal son. Ang ibig sabihin ng alibugha is patapon. So mapapansin natin dito na ang batang ito, patapon na talaga ang buhay. Wala na siyang kinabukasan, wala na siyang future. Bakit? Ang lahat ng kanyang kayamanan ay nilustay na niya sa mga masamang mga bagay. Hindi ko alam kung anong klase mga bagay yan, pero pwede tayo mag-imply. Bisyo, babae, sugal, or whatever, ginawa niya ang lahat ng iyan. Ang mahalaga sa kanya, maging maligaya siya. Mapapansin natin yung pagiging irresponsible ng batang ito. Hindi siya marunong humawak ng pera, hindi siya marunong humawak ng kayamanan. Kasi ang mahalaga sa kanya, mapagbigyan ng kanyang sarili doon sa mga bagay na gusto niya. Wala siyang pakialam sa kinabukasan. Now, in verse 13 ng Luke chapter 15, mapapansin natin dito, ang sabi niya, subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan. Saan? Sabi niya, sa masasamang babae. Na isa sila sa mga bagay na ginawa niya. Nilustay niya ang kanyang kayamanan sa mga masasamang babae. Okay? Ang sabi ng pangalan na anak, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Diba? Pumasok sa mga beer house. Pumasok siya sa mga prostitution house. Diba? Doon sa mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, mga sinasabing mga babaeng kalapating mababa ang lipad. Yun ang ginawa niya. Okay? Now, going back sa verse 14. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. So matapos niya maubos ang lahat ng kanyang kayamanan, di ba? Nagkaroon ng kahirapan. Ayun mga kapatid, ito yung reality. There is something sa buhay ng kabataan ito na meron siyang bagay na hindi kayang kontrolin. Pwede siyang mag-demand sa kanyang tatay. Pwede siyang bumili ng mga bagay na gusto niya before.
pero hindi niya kayang kontrolin ang pagdating ng kahirapan. Tama ba? Hindi niya kasalanan to eh. Hindi niya kasalanan na dumating yung kahirapan doon sa lupa kung saan siya nandoon. It is something that is out of his control. Hindi na niya kasalanan na magkaroon ng kahirapan sa lugar na iyon. Pero yung desisyon niya noong una, iyon ang pinaka mahirap na nangyari sa kanyang buhay. Mababasa niyo po sa Old Testament times, maging sa ancient times, na kapag sa panahon ng taggutom, may mga taong kumakain ng basura. Hindi lamang kumakain ng basura, minsan may kumakain ng mga sandalyas, ng mga sapatos. Kumakain sila ng mga patay na hayop. Double dead. At alam niyo po ba, kung babasahin po ninyo, sa lumang tipan, yung mga Hudyo dahil sa matinding paggutom, maging yung mga anak, nakakalabas pa lamang sa sinapupunan ng nanay, kinakain nila. Na-imagine niyo yan? Okay, meron silang anak, papatayin para lang sila ay mag-survive. Ganoon katindi yung taggutom na nararanasan nila noon. At para lamang sila makasurvive, kakainin nila lahat ng pwede nilang kainin. Now, ano sabi sa verse 15? Verse 15. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Verse 14. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Now, ano mapapansin natin dito? Alam niyo po, nung panahong iyon, mayroong mga namamalimos. At itong busong ito, ang unang bagay na ginawa niya, namalimos muna siya. At sa kanyang kakapalimos, meron lamang siyang iisang taong sinusundan na magbibigay ng tulong sa kanya. Yun lang. Hindi sila palipat-lipat. Nasa isang lugar lang sila, tapos susundan lang nila yung tao na magbibigay sa kanila, i-attach nila yung kanilang sarili. Kasi yung word dito, kolao, ang ibig sabihin ng kolao is glue. Ibig sabihin, yung taong magbibigay ng limos sa kanila, kahit saan siya magpunta, naroon siya. Para siyang buntot na sunod ng sunod doon sa tao. Ganon ang ginagawa ng mga nanlilimos sa panahon ng ating Panginoong Yesukristo. So para matigil yung mga namamalimos kakasunod sa kanila, ang gagawin nila, bibigyan nila ng trabaho. Okay? Pero masahin natin dito, yung namigay ng limos doon sa bunsong anak, hindi na ginawa iyon bilang pagmamahal doon sa bata. Ginawa niya, nabigyan siya ng trabaho dahil nakukulitan na siya. Dahil naiinis na siya doon sa bata na sunod ng sunod sa kanya. So, anong ginawa ng tao? Ipinadala niya sa isang trabaho, at ang trabaho ng bunsong ito, siya po ay magtatrabaho sa isang babuyan. At pansinin natin, hindi siya legal na trabahador. Okay? Kumbaga, kung nag-a-abroad siya, dumaan siya sa illegal recruiter. Okay? Ganun ang estado niya. Illegal yung pagkaka-employed niya sa isang trabaho kasi ang dahilan ng tao na sinusundan niya, naiinis lang siya kaya binigyan siya ng trabaho. Okay? So, ganoon ang nangyari dito. So, ngayon, mararanasan nung bata kung ano ang pakiramdam ng maging isang kahiyahiya or magdulot ng kahiyahiyang bagay sa kanyang mga magulang, kung ano ang resulta ng pagbebenta niya ng kanyang mga ari-arian sa mas mababang alaga para lamang mapunan yung kanyang kasalanan.
Okay? Para lamang mapunan ang kaniyang mga kasalanan. Hindi lamang yun, nakakahiya din po na siya'y magtrabaho sa isang babuyan. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, hindi sila kumakain ng baboy. So, bawal sa kanila yon. Tapos magtatrabaho siya doon sa babuyan para lamang siya ay mag-survive. Walang matinong Hudyo ang gagawa ng ganoong bagay. Wala. So, pansin natin. Now, verse 16. Na Luke chapter 15, verse 16. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Grabe! Sobrang gutom na to. Baka may ulcer na nga itong batang ito eh. No, kasi wala nagbibigay ng pagkain sa kanya at sa tindi ng kanyang gutom, maging yung pinagbalatan na mga punong kahoy na pinapakain sa mga baboy, halos kainin na niya. No, minsan, yan yung idinudulot ng mga pangyayari na yung mga bata pasuway sa mga magulang. Yan yung idinudulot sa buhay ng mga batang ayaw makinig sa payo ng mga magulang. Alam nyo, minsan nakakalungkot sasabihin ng mga magulang natin, kapag ikaw na yung nanay, alam mo kung ano yung pakiramdam. Tama? Kasi maunawaan lang daw ng bata yung pakiramdam ng magulang kapag siya ay magulang na. In short, sasabihin sa'yo ng magulang mo, sabi nga ng mga Pilipino, walang pagsisising nasa unahan. Ang pagsisisi, laging nasa hulihan. At mapapansin natin dito ang resulta ng maling desisyon ng bata. So, yun ang sabi sa verse 16. Para lamang siya ay mabusog, maging yung mga pinagbalatan ng punong kahoy, halos kainin na niya. Di lamang iyon. Mapapansin natin dito na siya ay nakikipag-agawan pa para, sa mga baboy para na siya makakain. Tatay, yun na yun? Makipag-agawan ng pagkain sa aso para lang makakain ka? Ito, makikipag-agawan ng pagkain sa baboy para lamang siya makakain. Ano? Anong dahilan? Kasi, yung ginawa niya sa kanyang mga magulang. Yung maling desisyon na ginawa ng batang ito. Now, in verse 17, eto na. Meron ng pagbabago sa kwento, sa verse 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa na sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Nung gutom na siya, nung halos hindi na siya makapag-survive, naalala niya yung bahay ng kanyang ama. At anong sabi niya? Buti pa yung mga alipin ng tatay ko. Busog. Samantala ako dito, gutom na gutom. Halos mamatay na ako sa gutom. At pansinin natin kung gaano kabait yung tatay. Listen properly. Alam niyo yung sinasabi niyang alipin dito, hindi yung mga aliping nasa loob ng bahay ng tatay. Kasi po, sa panahon ng mga Hudyo, merong mga alipin na naghahanap ng trabaho. Naalala niyo po yung kwento na kung saan ang sabi ni Jesus Christ, merong isang naghahani ng bunga at lumabas siya sa lansangan. At meron siya nakita naghahanap ng trabaho ng alas 9 ng umaga. Nandun lang sila, nasa lansangan. May mga naghahanap ng trabaho, nasa lansangan, naghihintay lamang sila ng mga tao na kukuha sa kanila para magtrabaho. So in short, ang sinasabing alipin nung bunsong anak ay hindi yung mga alipin na nasa loob ng bahay. Mga alipin nasa labas ng bahay ng tatay niya, hindi employed pero naghahanap ng trabaho. At pansinin natin, ang sabi ng bunsong anak, yung alipin ng aking tatay, yung mga nasa labas, yung mga alipin, yung mga naghahanap ng trabaho, busog sila samantala ako dito, gutom na gutom. Tingnan ninyo, gaano kabait yung tatay? Maging yung mga tao na hindi nagtatrabaho sa kanya, pinapakain niya, binubusog niya. Ganon kabuti yung tatay niya. Ganon yung awa, yung grace, yung generosity ng tatay niya na kahit hindi niya trabahador, legally, nasa labas, naghahanap ng trabaho, pinapakain niya, binubusog niya.
samantalang siya nagugutom. Sa gitna ng kanyang gutom, sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, sa gitna ng kanyang kasalanan, halos mamatay-matay na siya, he learned a lesson. Meron siyang lesson na natutunan. Tama ba? Meron siyang lesson na natutunan. Ano yun? Listen. Ang isa sa mga lesson na natutunan ng batang ito, ang kasalanan ay pagre-rebelde at pakikipaglaban sa Diyos. Yes? Ang kasalanan ay pakikipaglaban at pagre-rebelde laban sa Diyos. Now, sa maraming mga pagkakataon, marami nag-aaral ng Bible na yung tatay nililink nila sa Diyos. Ang tatay daw doon, sinisimbolo ng Diyos. Now, ano mapapansin natin dito? Kung ang Diyos pala, pinayagan niya yung tatay, yung anak na kunin ng kanyang mana, at lustayin iyon sa kanyang kagustuhan, ano ibig sabihin nun? Listen, brothers and sisters in Christ. May mga pagkakataon na kung saan ang Diyos bibigyan kanya ng kalayaan na piliin mo ang kasalanan. Diba? Gusto mo yan eh. Okay. So be it. Gusto mo ng kasalanan? Okay. May mga pagkakataon na kung saan ang Diyos pipiliin niya at hahayaan niya na piliin mo ang kasalanan na ikaw ang magpatakbo ng buhay mo. Na piliin mo sa buhay mo kung ano ang naisin mo. That's it. At sa kwentong ito, ang kwento ng busong anak ay nagpapaalala ng isang katotohanan na ang pagrebelde sa Diyos ay pagtalikod sa iyong relasyon sa Diyos. Pagtalikod sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Pagtalikod sa isang magandang relasyon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Pagtalikod sa isang masaganang buhay na ipinapangako ng Diyos doon sa kalangitan. Yun ang kasalanan, pagtalikod sa lahat ng mga benefits na ibinibigay sa atin ng Diyos. And sometimes, nangyayari ito sa buhay natin na tayo ay nagdudulot ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. At kapag tinalikuran natin ang kabutihan ng Diyos, tinatalikuran natin ang lahat ng mga pagpapala na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Ang kasalanan ay ang kagustuhan na tumakbo papalayo sa Diyos. Ang kasalanan ay isang desisyon na ayaw mo ang lahat ng mga responsibility na galing sa Diyos. Ang kasalanan ay pagtalikod sa pananagutan mo sa Diyos. Ibig sabihin, kapag pinili mo ang kasalanan, pinipili mong talikuran ang Diyos. That's it. Yun ang kasalanan. Pinipili mo na talikuran ang Diyos sa buhay mo at magdulot ng kahihiyan sa Kaniyang pangalan. And sometimes, tayo ay makaka-realize lang. Kailan? Lana, kapag nagka-rumble-rumble na yung buhay natin, kapag nagka-windang-windang na yung buhay natin, kapag nakita na natin yung desisyon ng buhay natin, na mga ginawa natin. Saan mangyayari? Mararanasan natin kung ano ang pakiramdam ng kawalang pag-asa, and then we will turn again to God. Babalik tayo sa Diyos. Sino po dito masasabi niya na salbahe siya katulad ng busong anak? Hindi naman lahat, di ba? Baka sabihin po ko, mas mabuti pa ako dyan eh. Tama? Hindi naman ganyan yung mga bagay na ginagawa ko. Tama? Now, verse 17, look there natin. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa na sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ang sabi niya. Now, verse 18.
Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Napaisip-isip na siya, di ba? Sabi niya, nagkasala po ako sa inyo. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ano yung punto? Sabi niya, babalik ako sa aking ama, magmamakaawa ako sa kanya, ihingi ako ng tawad sa kanya, ihingin ko ulit yung kabutihan niya, yung awa niya, diba? Ihilingin ko na itrato niya sa akin kung paano niya itrato yung mga pinakamababang alipin doon sa lugar namin. Baka sakali tanggapin ako ng ama ko. Ito yung naisip ng batang ito. Babalik ako, titingnan ko kung tatanggapin ako ng aking ama, kahit na ako ay mamasukan lang sa kanya, magtrabaho lang, tulad ng mga pinakamababang alipin na ginagawa doon sa lugar namin. At ang sabi niya, nagkasala ako sa... Meron na siyang script. Di ba, parang mga bata, di ba? Mga young people na tumakas sa bahay, nakipagtagpo sa jowa or whoever, tapos habang papalakad sa daan, nag-iisip, ano kayo sasabihin ko sa nanay ko para maniwala siya sa akin? Ano kayo sasabihin ko sa nanay ko para hindi niya ako paluin, para hindi niya ako pagalitan? Ano kayo sasabihin ko para pakainin pa ako pag uwi ko? Ganyan, di ba? So itong batang ito, meron na siyang script. Nasasabihin. Ang sabi niya, Ama, nagkasala ako sa inyo at nagkasala din po ako sa Diyos. Di ba? Sabi niya, yan sasabihin niya, meron na siyang script. So, siguro nasa isip din niya, kaya siya mamamasukan, yung mga manang kinuha niya, babayaran niya habang siya nagtatrabaho, ibabalik niya habang siya nagtatrabaho. So, sabi niya, magbabakasakali ako kung tatanggapin ako ng aking tatay. Verse 20. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Yun na, di ba? So, napag-isip-isip na siya, nahihirapan na siya, nagpa siya na siyang umuwi sa kanya. Sa kanila. Di man nga siya naligo eh. Baka yung damit niya, amoy baboy pa. Ang bantot siguro ng batang ito. Baka di nga siya naligo, di nga siya nag-ayos eh. Di nga niya inayos yung kanyang sarili. Basta sabi dito, nagpa siyang umuwi sa bahay ng kanyang ama na siya ay umuwi. Ito yung tanong. Palagay ninyo, anong gagawin ng tatay? Anong gagawin ng tatay? Alam niyo, tatanggapin kasi binasa ninyo. Pero tanongin ko kayo, kung kayo yung tatay, kung kayo yung nanay, anong gagawin ninyo? Totoo lang. Tatanggapin pa rin? Papalayasin pa rin? So, depende yan, di ba? Pero mapapasin natin dito. Sa verse 20, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Grabe! Patakbo ang sabi niya. Di ba? So, eto na yung pagkakataon. Sabi ng tatay siguro sa isip niya, makakabawi na ako sa anak ko. Ito na yung moment na pwede ko siyang parusahan. Pero yung sabihin, hindi na yan makakabalik sa akin, hindi siya makakatuntong sa bahay na ito. Di ba? Pwede naman magmatigas yung tatay. Bakit? Patay na yun eh. Wala na. Tinalikuran na niya ang kanyang pamilya in the first place. Pero ano sabi ng Bible dito? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Hindi ko alam kung paano niya nakilala. Pero ang isang malinaw dito is, natanaw na siya ng kanyang ama. At kung natanaw siya ng kanyang ama, nangangahulugan, na nakita na siya ng ibang mga kababayan nila. Tama ba? Now, habang naglalakad yan pa uwi, may bulong-bulungan na, eto yung suwail na anak. Eto yung pasaway na anak. Ito yung anak na kahiya-hiya sa kanyang mga magulang. Ito yung anak na nagdulot ng masamang pangalan sa kanyang ama. Yan na, may chismis na. Umiikot na yun sa paligid habang umuwi siya. Pero ano sabi ng Bible sa verse 20? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong. Niyakap at hinalikan. Can you imagine? Alam mo kung ano matindi dito? Listen properly. Kung bakit naging matindi ang kwentong ito. Okay, pansinin natin. Natanaw siya ng kanyang ama. Anong ginawa ng tatay? Patakbong
sinalubong. Listen, alam niyo po sa mga Hudyo, ipinagbabawal ang pagtakbo. Bawal sa kanila. Bawal ang pagtakbo sa kanila. Bakit? Kasi kapag ang mga Hudyo tumatakbo, itinataas nila yung damit nila. Kasi sa kultura nila, yung damit nila hanggang sa laylayan ng sakong. At para sila ay makatakbo, kinakailangan itaas nila yung damit nila para lumitaw yung legs nila. At kapag ang tao sa panahon nila, lumitaw yung legs nila, kahihiyan yun. Kahihiyan. Ano ko ibig ko sabihin? The moment na yung tatay, patakbong sinalubong ang kanyang anak, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao kahit maging kahiya-hiya siya. Kahit maging kahiya siya. Nagmukha siyang kahiya-hiya lalo sa mga tao dahil tumakbo siya, nalitaw ang kanyang legs. Ano ang pinupunto nito? Ang ating Panginoong Hesukristo, tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan alang-alang sa atin. Naalala niyo si Kristo nung nakapako sa krus ng Kalbaryo, wala siyang balabal. Litaw ang legs. Bawal sa kanila yun. Nalulitaw yung legs mo, yung private part mo dito, yung legs mo. Nung siya nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan. Alang-alang kanino? Sa'yo. Ikaw na lumustay ng lahat ng ari-arian ng Diyos. Ikaw na nagpakalayo-layo sa Diyos. Ikaw na nagtatwa sa Diyos. Ikaw na ginawa mo ang lahat ng kalayawan. Ginawa mo ang mga kasalanan. Tinalikuran mo ang Diyos. And yet, ang Diyos alang-alang sa iyo, handa siyang tanggapin ang lahat ng kahihiyan. Bakit? Ang sabi ng Bible dahil naawa siya sa iyo. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi gusto kang tanggapin ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya kahit lahat ng kahihiyan, hindi iyon tinalikuran ng ating Panginoong Yesukristo. Anong dahilan? Para sa iyo. Para sa atin. Ganoon tayo kamahal ng ating Panginoong Yesukristo. Sinasabi niya, okay, handa akong harapin ang lahat ng kahihiyan alang-alang sa mga sumasampalataya sa akin. Ginawa yun ni Jesus. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Ganoon tayo kamahal ng ating Panginoong Yesukristo na kahit makasalanan tayo, tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan na iyon. So ngayon, nare-realize mo gano'n ka kamahal ng Diyos? Mabaho ka, mabantok ka, niyakap pa ng Diyos eh. Di ba? Nangangamoy kasalanan ka. Di ba? Umaalingaw yung amoy ng kasalanan mo, amoy na amoy, pero niyakap ka pa rin ng Diyos. Verse 20, sabi niya, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong niyakap. That talks about protection. Pagtanggap. Ano pa? Hinalikan. Kaya niyo bang halikan yun? Yung amoy baboy? Hindi lang ito basta halik. Hindi lang ganun eh. Paulit-ulit na halik sa mukha. Yung miss na miss mo yung anak mo nag-abroad, tapos halik ka ng halik sa kanya. Ganun yung halik na ginagawa ng tatay dito. Yun ang ginagawa niya. Paulit-ulit na hinahalikan yung mukha ng kanyang anak. Can you imagine kung paano siya tinanggap ng kanyang ama? Now, ano sabi ng next verse? Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Hindi pa siya natapos magsalita doon sa script niya na siya ay mamamasukan na lamang bilang isang alipin na sabi ng tatay, sinabi ng anak, okay, ngunit tinawag ng ama ang kanyang alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Okay? Ibinalik sa kanya yung damit. Sinuotan siya ng damit. At ang damit na ito ay damit na isinusuot for a particular occasion. Mga mahalagang okasyon, doon yun isinusuot. Ano pa? Sabi niya, suotan niya siya ng singsing at sandalyas. Yung singsing, meron iyong parang signature ng kanyang tatay. It talks about authority.
Ibinabalik sa kanya ang lahat ng karapatan na meron siya. Kaya ang sabi ng Bible, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. So merong karapatan, may ibinalik ang karapatan ng busong anak na ito na suwail sa kanyang ama. In short, pinatawad siya ng kaniyang ama. Pinatawad siya ng kaniyang ama. Hindi lamang iyon. 23. Katayin ninyo ang pinatabang buya at kayo kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muli natagpuan sila'y nagdiwang. Ano ang point? There is celebration sa pagbabalik ng alibugang anak. Alam niyo kapatid, nung sumampalataya kay Jesus, nung nagbalik loob ka kay God, nung magtiwala ka kay Jesus, nagkaroon ng sobrang kagalakan sa kalangitan. Amen. Ang sabi ng Bible, nagkakaroon ng pagdiriwang sa kalangitan dahil sa isang taong nagbalik loob sa Diyos. At nung ikaw, sumampalataya kay Jesus, nagkaroon ng matinding kagalakan at pagdiriwang sa langit. Now, kung nagkakaroon ng matinding kagalakan sa langit dahil sa isang tao nagbabalik loob sa Diyos, tayo mga Kristiyano, anong dapat natin gawin? We have to share the gospel. Kailangan ipangaral natin ang magandang balita. So, bilisan natin. Verse 25. Nasa bukid noon ang kanyang panganay na anak, tumuwi siya at malapit na siya sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot nila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang buya dahil sa inyong kapatid. Ang inyong kapatid ay nagbalik ng buhay at walang sakit. Ano tugon? Verse 28, ang sabi dito, naggalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpatay ninyo siya ng pinatabang buya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ano ang point? Ang point nito, merong dalawang klase ng alibugang anak sa kwentong ito. Sino yun? Ang alibugang anak na nilustay ang kayamanan ng ama sa masamang bisyo at ang alibugang anak na ang tingin sa sarili, mabait. Hindi niya alam na siya ay makasalanan. Sino niya ayaw niyang pumasok sa bahay? Ano ibig sabihin nun? Oo, kausap niya yung tatay niya pero wala naman siyang tunay na relasyon sa tatay niya. Bakit? Galit na galit siya. Nahinayaan niya yung kanyang kapatid na lustayin ang kanyang kayamanan. See? Sabihin ko lang kung klase ng alibugang anak dito. Di ba? Mga alibugang anak na obvious ang kasalanan at mga alibugang anak na ang kasalanan hindi kita. Madalas nasa simbahan, relihiyoso, mababait, mapagbigay, pero wala naman ng relasyon sa Diyos. That's possible. Posible yun. Ang tanong, sino ka dyan? Ang mga umaamin sa kailang kasalanan, alam nila na kailangan nila ang Diyos. Pero yung mga taong tingin sa sarili nila mabuti dahil madalas sa simbahan, tumutulong sa kapwa, mabait, hindi nila alam na makasalanan sila. So, alin ka dyan? Kaibigan, kapatid, meron lang pupuntahan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Impyerno. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, maganak ako. Mapanyaw ko. Palasimba ko, mapanalangin ko.
Yun ang gawain ng alibugang anak. Bakit? Nakapatungkol yun sa mga pariseyo, mga relihiyosong tao pero wala namang relasyon sa Diyos. Baka ganyan ka. Dahil mabahit ka, akala mo, ligtas ka na. Dahil matuloy ka sa kapwa, akala mo, ligtas ka na. Dahil pala simba ka, akala mo, ligtas ka na. Pero paalala, hindi mo pwedeng hamakin yung mga taong kitang-kita ang kasalanan. Bakit? Baka sila, alam nila na makasalanan sila, lumalapit sila sa Diyos para sa pag-asa na kailang kaligtasan. Pero ang punto ko, para sa ating lahat na nandito, lahat tayo ay larawan ng busong anak. Mabaho, walang patunguhan, nagpakalayo-layo sa Diyos, wala ng karapatan para sa mga biyaya ng Diyos, para sa kabutihan ng Diyos. Pero nung maisip natin na tayo ay walang pag-asa apart from Him, at tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay tinanggap pa rin ng Diyos. Nawa, huwag natin sayangin yung kabutihan, yung awa, pagpapatawad, at pag-ibig ng Diyos. Ama, salamat po. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. We give you glory, we give you honor, Lord, this morning. Mataas ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay